Isang mapagpalang araw na naman mga idol. Welcome again sa ating episode ng Moto Features. At ang ibibida nating mga motor, walang iba kundi si Bajaj or Kawasaki CT150 and Honda Supremo 150. Sino nga ba sa dalawang ito ang sulit ngayong 2025 na bilhin? Welcome to Hajo Moto Vlogs. Let's go! Ayun mga idol, so pasadahan natin tong dalawang motor na to. Sa mga nagre-request sa akin pala dito na Bajaj 150 then yung Honda Supremo 150, kung sino ba sa dalawa ang mas sulit na bilhin ngayong 2025. Okay, simulan natin sa kanilang unahan mga idol. Makikita natin na parehas na bulky ang kanilang itsura, no, sa kanyang headlight, no. So makikita natin ang headlight ng Honda is naka halogen, then turn lights nito is naka ordinary bulb. Okay, so pagdating naman dito sa kabila sa Bajaj is naka halogen din mga idol, tapos ordinary bulb din sa kanyang turn lights. Okay, pagdating naman sa kanyang suspension, merong rubber boost itong Supremo na Honda, tapos suspension nito telescopic fork, tapos drum brake naman sa kanyang braking system. Rim type po ang ginamit nito na may sukat na gulong na 80 by 100 by 18. So malaki po siya mga idol. Tapos pagdating naman sa kanyang front fender ay bakal po ang gamit niya rito na may coated na black. So pagdating naman dito sa kanyang Baja, okay, telescopic fork na wala po siyang rubber boost. Tapos fender nito hindi po siya bakal, so plastic po siya with coated na red and black. Pagdating sa kanyang braking system, drum brake po siya mga idol. Beam set po siya mga idol. Then yung kanyang sukat na gulong is 2.75 by 17. Okay? So standard po siya. Tapos tube type pa siya mga idol. Ganun din sa kanyang Honda Supremo. Okay, mapunta naman tayo sa kanyang likuran. Unahin natin dito sa Bajaj. So ito yung tsura niya mga idol. Ayan. Okay? So ordinary bulb po siya mga idol. Tapos meron siyang reflector dito. Tapos ito yung back fender niya na meron naka-intact na plate holder na maliit na bakal. Okay? Samantalang dito naman sa kanyang sa Honda Supremo, okay? So maliit na box type na lalagyanan ng taillight. So ordinary bulb, then ordinary bulb din para sa turn signal lights. Okay? So makikita natin meron din siyang Honda dito. Malapad po yung kanyang back fender. At dito siguro ilalagay yung plate holder. Okay, wala eh. Wala siya nakalagay. Pero dito yan. Baka dito yan. Okay? So yun. So grab bar naman mga idol. Ito yung grab bar ng Supremo. Ayan, medyo. Ayan yung reference niya. Punta. Tapos dito naman sa Bajaj, maliit lang. Okay, pa ganun. Hindi pa ganyan, pa ganun. Iba lang yung design niya, pa ganyan. Ito naman, pa ganun. Okay? So, yun. So, 150cc parehas. So, 150 parehas din po siya. Then, pagdating naman sa kanyang suspension, okay? Unahin natin yung Bajaj. Meron siyang tig-dalawang shock absorber. So, pang tricycle talaga. Ready to tricycle na siya mga idol. Okay? Drum brake para sa braking system. Rim set po ang gamit nito na may sukat na gulong na 300 by 17. Okay? So dito yan sa Bajaj. Tapos dito naman sa Supremo na mga idol is dual shock absorber. So dual lang siya. Dito naman tig-dalawa sa Bajaj. Okay? Pero alam ko meron siyang libre ito eh. Na kung sakaling lalagyan mo siya ng sidecar, so meron siyang libre. Alam ko meron yan. Tapos rim set po ang gamit niya rito sa kanyang gulong. Then drum brake po para sa braking system. At ang sukat ng gulong mga idol, 90 by 90-18 mga idol. Yung sukat ng gulong niya mga dito. So muffler naman natin mga idol, ito. Cover ng Supremo TMX
is bakal. Okay? So bakal po siya. Tapos dito naman sa Bajaj, ayan, ang cute cover. Ayan. Alam ko hindi niya cover to. Cover lang sa pillion na hindi madidikit dito sa muffler. So para diyan lang yung muffler. Ay yung cover niya, maliit na stainless steel. Tapos meron dito yung parang, kasi minsan napapatungan ng mga pillion. So meron siya dito, yung Bajaj. Okay? So yung Bajaj nga pala, Kawasaki. Then yung Honda, syempre Honda. Okay? Honda TMX. Then meron siyang kickstarter dito, yung Supremo. Then foot brake. Then carburetor po yung ginagamit niya sa fuel system nito. At ito naman, so meron din siyang kickstarter, foot brake. Iba rin yung foot brake na design niya rito sa Bajaj. Tapos carburetor po siya, mga idol. Dito sa Bajaj, mga idol, makikita natin yung cambio niya. Okay? Tapos nandito yung side stand, then mga pillion niya. Okay? Dito naman sa Supremo, ayan ang design ng kanyang cambio. Okay? Tapos pillion niya rin. Okay? Side stand. Okay? Ganun pa rin. Then yung design nyo ng kanyang decals, mga idol. Ayan. Sa TMX Supremo, makikita natin yung kanyang design sa tangke. Ayan. Maganda, mas okay siya, mas minimalistic pero okay na goods pa rin. Habang dito naman sa City 150 or Bajaj City 150, makikita natin yung decals niya na para siyang minimal lang pero ang laki, no? Tapos makikita lang natin dito yung Kawasaki, let the good times roll. Okay? So pagdating naman sa upuan, mga idol, cover nitong Supremo is para sa synthetic leather ang design, no? Yan yung design niya. Makita mo. Tapos yung ano naman, foam naman nito, yan. Very slim yung design niya rito. Yan, bagay na bagay siguro sa mga sa mga magkaliitan. Hindi masyadong malapad. Okay? So okay naman yung foam, makapal. Tapos dito naman sa kanyang Bajaj or CT 150, yan, yung design niya, synthetic leather din siya, mga idol. Oh. Tapos may pa-stitches pa siya dito. Habang dito naman is pa-slim din siya, mga idol, sa yag balls area. Okay? Yan. Okay na okay din. Tapos yung foam niya, makapal naman din. Pero kung sa kapalan lang, mas makapal to para sa akin. Para sa akin lang. Kundi lang ako nagkakamali. Okay, sa tangke naman, mga idol, makikita natin, no? Iba yung disenyo ng Supremo dito rin. So ito paumbok ng konti. Ito paumbok sa front. Ito paumbok sa likod. Ayan. Okay? So yun yung tangke niya. Tapos ito stainless to. Yung kanyang takip ng kanyang tangke dito sa Supremo. Samantalang dito naman sa City is ano rin, tawag dito, stainless steel din siya. Okay? Okay, console panel tayo. Unahin natin si Bajaj. Okay, makikita natin. Ito yung advantage niya. Ayan, USB. So meron po siyang USB charger na kung saan pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. So kung sakali may long ride ka, maganda itong gamitin. Then ito naman yung kanyang console panel, mga idol, sa Bajaj. So may dalawang bilog, which is nandito yung speedometer, odometer. Tapos nandito naman yung gas gauge, light indicator ng gear shifter. Then meron siyang, may battery check, oh. Ayan, indicator. Tapos meron siyang turn lights and high and low. So ang kagandahan nito, meron siyang gear indicator dito din, no? Ayos na ayos yan. Tapos ang wala kasi sa mga Pantra itong gas gauge. So malaking tulong to kasi yung iba ting-ting gauge ang gamit. Okay? So dito naman tayo sa Supremo. Ayan yung itsura ng ng panel niya. So makikita natin may dalawang bilog din, pero hindi siya magkaiwalay, nasa isang box po siya. Okay? So meron din siyang fuel gauge, mga idol. Tapos manual speedometer and odometer, mga idol. Tapos neutral, then high and low indicator. Tapos meron po siyang gear indicator na digital. Okay, yan, no. Okay? So dun sa kabila sa Bajaj is light indicator. Samantalang dito is digital na. Okay? Tapos nakalagay dito Honda. Yun nga lang, syempre wala po siyang USB charger.
na kung saan meron si Bajaj. Alright? So pagdating naman sa susian, ito. So ordinary susi rin naman. Okay? So meron siyang lock naman ito. On and off then lock. Samantalang ito, meron din siyang lock mga idol. On and off and lock, yung ignition key niya. Okay, sa handlebar naman mga idol, yan, unahin natin dito chrome. Ang gamit nito ni Bajaj. So naka-upright din siya mga idol para iwas ngalay. So upright din ang position nito ni Honda Supremo. Tapos coated siya ng black. Alright. Button and switches naman mga idol, Bajaj. Unahin natin. So meron po siyang high and low. Then turn lights. And horn. Tapos meron po siyang pass switch. Alright. Tapos dito naman, meron po siyang turn off ng headlight. Then electric starter button. Samantalang dito sa Honda Supremo naman, meron po siyang high and low. Then turn lights and busina at meron din siyang passing light. Dito naman meron po siyang electric starter button. So napansin ko, wala po siyang on and off ng switch ng headlight. So just in case na gusto mo magtipid ng ilaw, so pwede. Pero kasi sa LTO, ang requirement na always on yung mga nakasingle. Kaya wala na siya. Nasa inyo yan kung gusto niya nang lagyan ng on and off ng light, no? So maswerte kayo kung di kayo mahano ng LTO. But anyway, yun yung lamang ni Bajaj. Controls naman mga idol, siyempre throttle control with brake lever sa unahan para sa Supremo. Then dito naman sa kabila, hand grip with clutch lever, siyempre manual transmission ito. So may clutch po siya mga idol. Tapos ang ganda nito, mayroon po siyang bar end. Ayan. Okay. Samantalang dito naman is meron throttle control with brake lever sa unahan and hand grip with clutch. Again, dahil ito ay manual transmission din mga idol. Okay? Wala po siyang grab bar. Okay? So wala siyang grab bar. Okay, pag-usapan natin ang kanyang presyo or kanilang presyo via Guanzon Santa Cruz, Zambales. So unahin natin si Honda Supremo 150. Ang cash nito is nasa 79,900 lamang mga idol. Then down payment nito kung sakaling installment 5,800. Meron siyang 1 year, 2 years and 3 years. Siyempre sa 3 years na lang 4,263. Then meron po siyang tatawag na 18 and 6 months pala mga idol. So pwede kayo mag-inquire dito. Check nyo lang. Pwede kayong i-assist dito. Then sa Kawasaki CT150 naman or Bajaj CT150, mayroon siyang cash na 69,500. Meron ka ng 150cc na ganito. Okay? Then, down payment nito is nasa 2,800. Meron siyang 1 year, 2 years, and 3 years. Para sa 3 years, 3,935. Meron din silang ino-offer na 18 months, then 6 months mga idol. And then, parehas silang mayroong rebate na 200 pesos pag maaga ka or on due date ka magbayad. At ayun na nga mga idol, no? So para sa inyo, sino sa dalawa ang sulit, no? Sa presyo at sa mga specs and features. I-comment mo na yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bago at lumang mga motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching. Peace out.